Noong sumapit ang hapon, ay pare-pareho silang nakatambay sa may sala ng bahay sa ikalawang palapag. Habang pinagsasaluhan ang bibingka na binili ni Leo at kape na gawa sa tinutong na bigas. Kaya enjoy na enjoy sila, lalo na si Dante. Tapos si Leo naman ay tinimbrihan na ni Katrina na kailangan marami palagi ang kainin ni Dante para maging handa sa pakikipaglaban. Kaya naman mas malaki ang mug ni Dante ng kape at 3 piraso ang malalaking bibingka na ibinigay sa kanya na nakalagay sa mangkok. Nakakahiya naman ito, Leo. Tag-iisa lang kayo, tapos sa akin 3. Sabi naman ni Katrina, kasi hindi namin kaya umubos ng 3. Samantala ikaw, kailangan mo yan para sa gagampanan mong trabaho mamayang gabi. Kaya huwag ka nang mahiya. Ubusin mo yan, ha? Sabi naman ni Leo, tama si Katrina, Dante. Hindi mo kailangan mahiya. Lalo at wala namang bayad ang ginagawa niyong panggagamot, di ba? Pati na ang pagtulong. Sa bagay, tama ka. Pero nakakahiya pa rin. Huwag ka na sabing mahiya. Tayo-tayo lang naman. Wika pa ni Leo at nagseryoso na rin sa pagkain ng kanyang merienda. Matapos makakain, ay iniwan muna sila ni Leo dahil magpapamiting raw ito sa mga tauhan na nagtatrabaho sa bukid at hihingi ng update sa mga natapos. Habang nagpapatuloy sa pagkakapi ang 3, ay sabi ni Lola Corazon, Dante, anong gusto mong itulong namin mamaya sa'yo? Tulong po? Wala akong maisip Basta kapag sinimulan nyo na ang panggagamot at nagparamdam na ang mga aswang sa labas, ay lalabas ako mag-isa. Ako na ang bahala sa mga aswang. Sabi naman ni Katrina, sigurado ka? Wala kaming maitutulong sa'yo. Wala akong maisip Pero kung gusto mong gayahin iyo sa basketball, edi gumawa ka ng pom-poms. Tapos may hawak na banner si Lola Corazon na may nakalagay na Go Dante. Tapos ikaw naman, sasayaw ka. Sasabihin mo, Go Dante, Go Dante, Go 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 Dante. Kinurot naman ng dalaga si Dante sa tagiliran. Tapos si Lola Corazon naman ay naibuga ang kape sa bibig dahil sa biglaang pagtawa. Para namang sira to. Nagtatanong nga kami ng seryoso kung paano makakatulong. Puro naman kalokohan ang sagot. Wala nga akong maisip na maitutulong nyo. Pwede kung trip nyo, ako ang magpapausok doon sa may sakit. Kunyari, ginagamot ko siya. Tapos, kayo ang makikipaglaban sa mga aswang sa labas para palit tayo ng trabaho. Ewan ko sa'yo. Sagot pa ni Katrina at tumayo saka nagpunta sa kusina. Sabi na lang ni Lola Corazon, basta, mag-iingat ka sa labas mamaya, Dante, ha? Kapag hindi mo kinaya ang kalaban, ay humingi ka lang ng tulong at lalabas ako. Dala ko naman ang buntot pagi. Ang itak mo ba, ihahagis ko sa'yo? Baka hindi na po, kung 2 lang naman ang mga aswang na darating. Okay, at least malinaw. Sagot pa ni Lola Corazon at pumasok sa kwarto ng kanyang pinsan upang tignan kung kumpleto na ang mga kakailanganin niya sa panggagamot. Sumapit ang kinagabihan dahil sa marami naman ang nilutong ulam ni Leo noong tanghalian, kaya iyon pa rin ang ulam nila ng hapunan. At gaya noong tanghalian, talagang busog na busog silang lahat sa sarap ng ulam at sa bagong lutong kanin. Pasado 10:00 ay sabi ni Dante, Lola Corazon, pwede nyo na siguro simulan ang panggagamot. Tahimik na ang paligid at mukhang wala na masyadong taong dumadaan sa labas. Wala nang problema kung magkaharap kami ng mga aswang. Okay, sige Dante, ikaw ang bahala sa labas. Leo, assist ka kay Dante ha. Heto ang itak niya. Ihagis mo sa kanya kapag hiningi niya. Pero kapag hindi naman, ay wag na rin. Basta pagkalabas niya ng pintuan, ay isara mo rin kaagad para hindi tayo mapasok rito. Ikaw naman, Katrina, tulungan mo ako roon sa panggagamot. Kailangan ko ng assistant. Lola naman gagawin mo na naman ako assistant.
Pwede bang si Tia Lilian na lang muna ang assistant mo? Gusto kong manood sa laban eh. Sabi naman ni Dante, huwag ka nang manood dahil kapag hinablot ka papalabas at inilipad ng aswang, mahihirapan kaming habulin ka. Mabuti iyong sa bahay niyo dahil pwede kang manood habang nasa loob lang ng bakuran. Isa pa ito, Killjoy. Manunood lang eh. Reklamo pa ng dalaga at pumasok na sa silid. Si Dante naman ay umupo na sa sofa sa may sala ng bahay habang nasa tapat niya naman si Leo. Dante, sigurado ka? Hindi kita kailangan tulungan? Ano ka ba, Leo? Sayang naman ang pagpapakain mo sa akin ng marami at masarap kung pati pala ikaw ay kailangan pa lumaban. Huwag kang mag-alala, kaya ko na ito. Basta sunod ka lang sa instruction ko. Okay, sige, sabi mo eh. Ilang saglit pa ay tumayo si Dante at iniabot kay Leo ang isang maliit na garapang may langis. Ano ito, Dante? Aswang detector. Ha? Seryoso ka? Oo, titigan mong mabuti ang botelya. Walang bula, di ba? Kapag may aswang sa malapit ay dadami ang bula at magalaw. Pero kung marami talaga ang aswang ay hindi lang bubula yan. Kukulo pa at aapaw ang langis. Kaya iyan ang titigan mo kaysa sa tingin ka ng tingin sa akin tuwing may humuhuning ibon. Na para bang gusto mong itanong kung aswang na ba iyon? Nababasa mo pala ang naiisip ko? Naku, hindi. Nababasa ko lang ang takot sa pagbumuka mo sa tuwing may maririnig kang kakaibang huni ng ibon. Wala pang aswang, hindi ko pa nararamdaman. At sa tingin ko, wala pang bula ang botelya. Tama? Oo, tama ka Dante, wala pa nga. E di abangan mo lang yan, para hindi mo ako kailangan pang tanungin. Okay, salamat rito ah. Makalipas ang ilang minuto, magmula noong simula ni Lola Corazon ang panggagamot, ay napabalikwas si Leo at sinabing, Dante, may bula na oh, tuloy-tuloy, pero mahina ang pag-angat. E di narito na ang inaasahan nating bisita. Dante, anong gagawin ko? Gagawin? Hindi wala. Maupo ka lang dyan at hintayin ang sasabihin ko. Sagot pa ni Dante sa natatarantang si Leo. Tahimik na nakiramdam ang dalawa hanggang sa makarinig sila ng mahinang pagkalmot sa dingding sa labas ng bintana. Tapos nasundan ng mahinang tunog ng pusa. Sininyasan ni Dante si Leo na manatiling nakaupo at huwag gagalaw. Ilang sandali pa ay may isang mabigat na bagay naman ang bumagsak sa bubungan. Sabi ni Dante, Naku, mukhang kakailangan ninyo Leo magpapalit ng bubong na bago. Dahil sa ganoon kalakas na pagbagsak, siguradong tutulo yan pagsapit ng tag-ulan. Hindi nakaimik si Leo dahil kinakabahan na ito. Tumayo si Dante at binuksan ang bintana. Doon niya nakita ang gumagapang na babaeng aswang. Para iyong butiki na nakadikit sa dingding. Inangilan pa siya noon na parang tinatakot. Napangiti lang si Dante at binigyan iyon ng isang malakas na suntok sa mukha at nahulog iyon pa ibaba sa lupa. Tila nasaktang pusa naman ang angil ng aswang noong matamaan. Narinig din ni Dante ang malakas na angil ng isa pang nilalang mula sa bubungan. Kaya umatras siya papalayo. Sabi ni Leo, Dante, bakit mo iniwanang nakabukas ng malaki ang bintana? Sabi naman ni Dante, Leo, pagkalabas ko ng bintana, isarado mo agad ha? Ha? Bakit? Sa bintana ka dadaan? Hindi na sinagot pa ni Dante ang sinabi ni Leo. Bagkus ay bumuwelo ng takbo papunta sa bintana. At saktong naroon na siya sa malapit ay bumungad ang isang malaking lalaking aswang na may malapad na pakpak. Gamit ang puwersa ng pagtakbo ay isinalubong ni Dante ang dalawang tuhod niya sa dibdib ng aswang. Kaya pati haya iyong bumagsak sa lupa habang nakasakay si Dante sa may dibdib. Pagkabagsak sa lupa ay sumigaw pa si Dante, Leo! Bilisan mo! Ang bintana! Doon palang natauhan sa pagkakagulat si Leo at dali-daling lumapit sa bintana at isinara.
Sa bahagi naman ni Dante ay bigla siyang itinulak ng malakas noong lalaking aswang na kanyang pinatungan sa dibdib. Kaya tumalsik siya sa malayo. Pero nagawa niyang sabayan ng pag-backflip ang malakas na tulak na iyon. Kaya noong bumagsak siya sa lupa ay nakatukod at nakapaluhod ang isang tuhod. Nakita niyang mas agresibo yung babaeng aswang at agad sumalakay sa kanya. Para iyong walang bigat kung makatakbo ng mabilis. Pumatong pa nga sa mga nadaraanang puno at tumalon ng mataas. Noong malapit na iyon kay Dante ay mabilis niyang inilagan ang pagtusok ng kamay. Pero bumalik rin siya agad para saklutin ang leeg at buong pwersang ibinagsak sa simentadong sahig ang babaeng aswang. Napahiyaw iyon at halatang nasaktan. Muli pa sana iyong babangon pero papatayo pa lang ay agad sinalubong ng malakas na suntok ni Dante sa mukha. Kaya muli yung napahiyaw at bumagsak sa lupa. Hinanap ni Dante ang lalaking aswang pero nawala iyon sa kanilang kinabagsakan kanina. Muling nagpumilit tumayo ang babaeng aswang at hindi niya napigilan ang pagtayo noon. Kaya hinawakan na lang ni Dante ang leeg at itinakbo sa kalapit na puno ng mangga at doon ibinangga. Bago pa iyon muling makahuma ay isang malakas na suntok ang ibinigay niya sa sikmura noon. Kaya napayuko iyon at tila nasusuka. Sa kanya naman pinasundan ng pagtuhod sa mukha. Kaya muli yung napatuwid habang nakasandal sa puno. Naramdaman ni Dante na naroon sa unahan ang lalaking aswang at gigil na papasugod sa kanya. Kaya mabilis siyang umilag at binitawan ang leeg noong babaeng aswang. At sa bilis ng pagbulusok ng lalaking aswang habang nakapatusok ang kamay na isasaksak sana sa likod ni Dante. Kaya hindi noon napigilan ang buwelo at nagulat na lang noong mabilis na wala si Dante at ang kamay niya ay doon mismo sa asawa niya na itusok at sapul na sapul iyon sa puso. Napaangil lang malakas ang lalaki sa galit at pagsisisi dahil tila siya mismo ang pumatay sa kanyang asawa. Noong lingunin niya si Dante ay naroon sa likurang bahagi ng puno. Agad siyang sumugod. Noong ibukas niya ang kanyang pakpak para ihampas kay Dante ay hindi niya naman magawa dahil nasa mapuno silang bahagi. Kaya naman muli niya iyong tiniklop at mano-mano na lang ang ginawang pagsugod. Palit-palitan ang kaliwat kanan na kalmot at pagtusok gamit ang pinatulis na kamay. Pero tila nababasa ni Dante ang kilos ng aswang na iyon. Karamihan ng kalmot ay sa mga puno lang tumatama hanggang sa mahuli ni Dante ang kamay noon sabay bigay ng isang suntok sa mukha. Muli pa yung kumalmot pero naitulak naman siya ni Dante kaya hindi rin umabot. Tumalon ng mataas ang lalaking aswang at isang malakas na kalmot mula sa itaas paibaba ang ginawa. Nasinalag naman ni Dante gamit ang kaliwang kamay. Sabay baon ng malakas na suntok sa gilid ng sikmura. Ininda iyon ng aswang at lubhang nasaktan. Lalo at nabalian iyon ng 2 buto sa tadyang. Itinulak pa iyon ni Dante sa isang puno at isang malakas na suntok ang ibinigay niya sa mukha ng aswang na iyon. Kitang-kita ang pagkatabingi ng mukha ng aswang at halata ang takot dahil lubha siyang nasaktan at napinsala sa suntok lamang. Hinawakan iyon ni Dante sa leeg at ibinato sa katabing puno. Malakas ang pagkakabalandra noong aswang pero nagawa pa rin makabangon kahit halata ang panghihina. Sa inis ng aswang ay muli na iyong sumugod kay Dante at mukhang suntok ang nais gamitin dahil nakakamao na iyon. Sinalubong rin iyon ni Dante. Sabay silang sumuntok at parehong tumama sa panga. Napaling pakabila ang mukha ni Dante dahil gumamit ng isang natatanging orasyon ang aswang para makadagdag sa kanyang lakas. Pero dahil naman sa lakas ng suntok ni Dante ay natanggal ang panga noon at naghihingalong bumagsak sa lupa.
Nilapitan pa yun ni Dante at inupuan sa tiyan. Saka kaliwat ka ng binayo ng malalakas sa suntok sa mukha at sa katawan. Durug-durug ang bawat bahaging masuntok, lalo at mas malakas ang puwersa niya dahil nasa ibabaw siya ng aswang. Natauhan na lang si Dante noong makitang durug na ang mukha at dibdib ng aswang, kaya doon na siya tumayo at tinawag si Leo. "Leo! Kailangan ko ng tulong mo!" Narinig niya naman ang pagbukas ng pinto at iniluwa noon si Leo na may dalang itak. Itak iyon ni Dante at isang malaking garapon ng asin. Sabi naman ni Dante, "Hindi ganyang tulong ang kailangan ko." Sabi naman ni Leo, "Nasaan ang aswang na iyon? Ako ang harapin nila! Nasaan na sila?" Sabi namang muli ni Dante, "Ayun yung isa oh. Haya naman sa puno ang isa pa." "Patay na pala sila pareho? Bakit sabi mo? Kailangan mo ng tulong ko." "Oo nga, kailangan ko ang tulong mo. Dahil kailangan natin mailibing ang mga iyan sa malayo. Yung hindi tayo pagdududahan." Sabi naman ni Leo, "Naku, hindi magandang ideya ang paglilibing rito. Itapon na lang natin sa dagat. Mas epektibo iyon. May alam akong bahagi ng kalsada na malapit sa pangpang. Doon natin ihagis ang katawan nila para sa dagat na ang bagsak. Bihira ang taong nagpupunta roon, kaya malabong may makakita sa atin, lalo sa ganitong oras." Di sige pala, tara na. Ibalot na muna natin sila sa kumot bago sa sako, dahil kakalat ang dugo ng mga yan." "Okay, sige, kukuha ko ng sako." Pagsang-ayon pa ni Leo, agad namang lumabas ng bahay sina Lola Corazon at Katrina. Tumulong na rin ang dalawa sa paglilinis ng mga kalat sa labas. Ang sabi naman ni Lola Corazon ay noong una, nanlaban pa raw ang nagkulam kay Mang Samboy, pero biglang nawala. Iyon pala ay sumugod na sa bahay nila. At dahil napas lang na ni Dante ang mga aswang na kumulam kay Mang Samboy, kaya madali na lang kay Lola Corazon ang paggamot roon. Mahigit isang oras din bago muling nakauwi sina Dante mula sa pagtatapon ng katawan ng dalawang aswang. Muli siyang pinakain ni Leo at sumabay na rin sa kanya sa pagkain ng binata dahil nagutom raw ito sa sobrang takot at kaba sa mga nangyari. Matapos makakain ay naligo na muna si Dante bago natulog. Masaya namang natulog ang mga kasama sa bahay dahil makakatulog na sila ng matiwasay. Lalo at napatay na ang aswang na gumagambala sa kanilang katahimikan. Kinabukasan, maagang nagising si Dante. Tahimik pa ang buong kabahayan, pero nakakaramdam na siya ng gutom, kaya naisipan niya ng bumaba para maghanap ng makakain. Habang pababa ng hagdan ay naririnig niyang may mahinang nagkikwentuhan sa kusina. Pagkabungad niya sa bukana ng kusina ay nakita niya si Mang Samboy, Aling Lilian at Leo na nagkikwentuhan at nagkakape. Sabi ni Dante, "Magandang umaga po sa inyo. Pasensya na at naistorbo ko yata ang pag-uusap nyo. Sige po, babalik na muna ako sa taas." Sabi naman ni Mang Samboy, "Nako, wala naman kaming mahalagang pinag-uusapan. Maupo ka na rito. Sa wakas at makakaharap din kita ng mata sa mata at malinaw kong nakikita. Magmula kasi noong magkasakit ako ay lumabo na rin ang paningin ko. Kaya tanging anino ng tao lang ang nakikita ko. Pero hindi ko malinaw na nakikilala ang itsura. Pero ngayon ay malinaw na malinaw kitang nakikita." Mang Samboy, kumusta na pala ang pakiramdam nyo?" "Nako, salamat sa iyo, iho. Dahil parang nagdahilan lang ang sakit ko. Maayos na maayos ang pakiramdam ko ngayon. Parang mas naging masigla pa nga ako. Naikwento sa akin ni Leo ang pakikipaglaban mo sa aswang kagabi. Napakatapang mo pala at napakagaling mo rin makipaglaban." "Hindi naman po. Sakto lang na maitaboy sila." "Ha? Pantaboy lang ba ang tawag mo roon? Ang sabi ni Leo, nilabanan mo ang dalawang aswang nang walang armas. Kamao mo lang raw ang bumasag sa mukha, bungo at katawan ng mga aswang na iyon." "Adrenaline rush lang po siguro ang tawag doon dahil sa kaba." "Ibang klase kang bata ka talaga.
Kinakabahan ka pa sa lagay na iyon. Samantalang tinalon mo raw ang aswang mula sa bintana hanggang mapabagsak sa ibaba. Opo, kinakabahan po ako noon. Sabi naman ni Leo. Naku, paano na lang pala kung hindi ka kinakabahan? Baka mas malala pang inabot ng mga aswang na iyon. Dante, maraming salamat sa iyo. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Kahit paalmusal lang po, ayos na sa akin. Oo nga pala, nabanggit rin sa akin ni Leo. Nagutumin ka rin. Kaya nagpasaing ako ng maaga. Marami pa namang ulam mula sa kagabi. Ipinainit na rin iyon ni Leo dahil siguradong maghahanap ka raw ng pagkain pagkagising mo. Tsaka, kung gusto mo rin naman, maraming suman na kamuting kahoy na may palamang tsokolate sa loob. Sige po, pero kanin po muna ang kakainin ko. Di sige, kumain ka ng marami dyan at aalis muna kami ni Lilian. Pupunta kami sa bukid namin para naman makita ng mga tauhan ko na buhay pa ako. At ipapaalam ko sa kanila na hindi sila mawawala ng hanap buhay dahil hindi ko ibebenta kahit kailan ang palayan ko. Paano Leo, ikaw nang bahala kay Dante ha? Pagkatapos niyan ay ihanda mo na rin ang mga ibibigay natin para kay Ate Corazon. Opo pa, ako na bahala ron. Sagot pa ni Leo tapos lumabas na ng bahay ang mag-asawang Mang Samboy at Aling Lilian. Sabi naman ni Leo, Dante, banat ka na ng kain dyan. Wala namang makakita sa'yo. Ayun ang kanin nasa lutuan pa. Kakainin lang noon. Nagsaing kasi ako ng maaga. Okay, salamat Leo ha. Oo naman, walang problema. Sige, maiwan muna kita dyan. Ihahanda ko lang ang mga ipapadala ko sa inyo na bigas. Kaya mo bang magbuhat ng 2 sako ng bigas ng sabay? Oo, kaya ko yun. Di sige pala, 2 sako ang ihahanda ko at ipapadala ko sa inyo. Mag-grocery rin ako mamaya para makapag-uwi kayo ng maraming dilata, sabon panlaba, kape at asukal. Pagkatalikod nga ni Leo ay agad nang nagtungo sa lutuan si Dante at malaking mangkok ang pinaglagyan niya ng nag-uumapaw na kanin. Tapos saka nilagyan ng ginataang langka at buttered hipon sa ibabaw. Saka siya nagtimpla ng malaking mug ng kape na maraming asukal. Mahilig rin siya sa matamis dahil nakakadagdag iyon sa kanyang lakas. Agad niya nang binanatan ang kinuha niyang pagkain. Nanguha pa siya ng sili sa likuran ng bahay para mas maanghang na nakakadagdag sa sarap ng pagkain. Wala siya dapat kahiyaan dahil mag-isa lang siya roon sa kusina. Makalipas ang kalating oras ay tapos na siyang kumain. Agad niyang hinugasan ang kanyang pinagkainan para walang ebidensya. Saka siya kumain ng suman na ipinartner niya sa kape. Ilang saglit pa ay naririnig niyang naglalakad na paibaba ng hagdan ang maglola. Uy, Dante, gising ka na pala. Good morning sa'yo. Bati pa ni Katrina. Oo, nagutom ako eh. Halina kayo, maraming suman. Wow, gusto ko yan. Sige, magtitimpla muna ako ng kape namin ni Lola. Uwi ka pa ng dalaga at agad lumapit sa lababo para magtimpla. Sabi naman ni Lola Corazon, Dante, sigurado ka bang sasapat sa'yo ang ilang pirasong suman at kape para sa almusal? Naku Lola Corazon, tapos na ako nagkanin, kaya panghimagas na lang itong suman. Ganun ba? Mabuti pala at nakapagkanin ka na. Paano Katrina? Uuwi na tayo ngayong umaga. Sabi naman ng apo, magaling na po ba si Tito Samboy? Oo, sa tingin ko ay ayos na siya. Sabi naman ni Dante, ayos na po siya. Nakausap ko sila kanina ni Aling Lilian. Umalis nga sila para magpunta sa bukid. Para ipakita raw sa mga tauhan niya na buhay pa siya. At ipaalam na rin na hindi niya ibebenta kahit kailan ang lupain niya. Kaya hindi sila mawawala ng hanap buhay. Ganun ba? Talagang ang aswang lang ang punot dulo ng pagkakasakit niya. Dahil halos wala naman ako masyadong ginawa sa kanya. Pero gumaling na rin siya agad. Ilang saglit pa ay dumating rin si Leo galing sa kamali. Tiya Corazon,
Huwag mo na raw kayong uuwi, sabi ni Papa. Gusto niya sabay-sabay tayong magtatanghalian mamaya. Tapos mga 2:00 ay ihahatid ko kayo sa Sitio Carmela. Pero hanggang doon lang ako sa dulo ng barangay ha, sa may baging simentado. Para hindi na kayo mahirapan sa biyahe. Lalo at may 2 sakong bigas kami ipapadala sa inyo. Sabi naman ni Lola Corazon. Hala Leo, kaya ba namin iyong dalhin? Opo, tinanong ko naman si Dante. Ang sabi niya, kayang-kaya niya naman daw iyong pasanin hanggang sa bahay niyo ng sabay. Ah, ganun ba? Eh di salamat pala. Sige po tiya, iwan ko muna kayo ha. Mamamalingki lang ako. Sinigang na baboy kasi ang gustong ulam ni Papa at inihaw na liempo. Kaya bibili na ako ng maaga. Mukhang gustong bumawi ni Papa. Sa 2 buwan na puro lugaw lang ang kinakain niya. Ah, ganun ba? Kawawa pala talaga siya noong nagkasakit no. Lugaw lang pala ang kinakain. Sige po, bahala na muna kayo dyan ha. Mag-almusal na lang kayo, aalis na ako. Okay sige Leo, kami na bahala rito. Sagot pa ni Lola Corazon. Nagkwentuhan lang sina Katrina, Dante at Lola Corazon habang nagpapalipas ng oras. Hanggang sa dumating ang mag-asawa. Pasado 11:00 na noon at handa na ang mga niluto ni Leo. Ano, kain na tayo ate. Wika pa ni Mang Samboy. Sige ba? Eh kumusta naman ang pakiramdam mo Samboy? Maayos na talaga ate. Salamat sa iyo at kay Dante. Akala ko talaga ay magiging katapusan ko na. Ano ka ba naman Samboy? Matagal pa ang katapusan mo. Ang bata-bata mo pa eh. Oo nga te. Minsan kasi talagang nagiging target tayo ng mga masasamang elemento ng mundo. Kaya kapag hindi naagapan, ay mapapaaga talaga ang pamamaalam. Tara na sa kusina. Excited na akong kumain. Nagsikain na nga silang lahat ng tanghalian. Matapos makakain ay agad nang inihanda ni Leo ang mga bayong na ipapauwi kina Lola Corazon at Katrina. Iyon yung mga pinamili niya sa grocery. Tapos may isang Tupperware din na ang laman ay inihaw na liempo na masasabing sobra pa sa kanilang 3 para sa hapunan. Pasado 2:00 ay kasado na ang lahat. Paano Samboy? Uuwi na kami. Okay sige ate. Siya nga pala ate. Dalasan mo naman ang pagdalaw mo rito. Para naman makapagpadala ako sa iyo ng bigas tuwing uuwi ka. Alam mo namang marami akong bigas rito. Wala lang ako mautusan na maghatid sa iyo roon. Kaya kayo na ang magpunta rito. Kahit kada buwan. Tambay lang kayo dito ng 2 araw bago umuwi. Sige Samboy, gagawin ko yan. Pero hindi ko maipapangako ha. Alam mo naman na kailangan rin ako ng mga tao doon. Dahil ako lang ang nag-iisang manggagamot. Okay sige ate. Leo, mag-ingat ka sa pagmamaneho ha. Dahan-dahan lang. Hindi naman kayo nagmamadali, maaga pa. Opo pa. Tiya Lilian, Tiyo Samboy, paalam po. Wika pa ni Katrina. Maging si Dante ay nagpaalam na rin. Masaya na nga silang umuwi habang nakasakay sa sasakyan ni Leo. Pagkarating nila sa dulo ng Sitio Carmela ay sabi ni Lola Corazon, Ano Dante, sigurado ka ba talagang kaya mo ang 2 sako pasanin sa loob ng halos 2 oras na lakaran? Opo, kaya ko po yun. Wika ni Dante tapos saglit na may inusal na mga kataga para pagganahin kaunti ang kakayahan ng mutya ng kalabaw. Noong makatapos ay pinasan niya na ang 2 sako ng bigas sa kanyang ulo. Tapos siya pa ang nagbitbit ng 2 bayong sa magkabilang kamay. Leo, salamat sa bigas at sa grocery. Tutulak na kami. Wika pa ni Lola Corazon. Okay po, ingat po kayo. Sagot ni Leo at agad na rin pinatakbo ang sasakyan. Nagsimula na rin ang paglalakad ng 3 papaakyat sa bundok, kung saan naroon ang bahay ng matandang si Lola Corazon at ng kanyang apong si Katrina. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 16.
Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.